Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is New Heavens and New Earth. So, the new heavens and the new earth means the world is being changed and renewed through Jesus, not destroyed. It shows that the old way of relating to God's under the old covenant has ended, and the new covenant has begun. This change is spiritual and covenantal, not physical. The fire and shaking are pictures of God's judgment and cleansing. Not the end of the planet, it points to a restored world where God lives with His people, and everything is made new under Christ's rule. So, ayon po sa Revelation chapter 21 verse 1, Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. So, ayon po sa ating katuruan, sinasabi po ito na the creation will be liberated, not obliterated. So, ang sangnilikha ay papalayain, hindi pupukusain. So, hindi sisirain ng Diyos ang mundo, kundi ililigtas ito mula sa kasamaan at kasiraan gaya ng sinabi sa Romans chapter 8 verse 21. Darating ang araw na ang sannilikha ay makakalaya mula sa pagkabulok. Hindi ito wawasakin kundi papalayain mula sa epekto ng kasalanan. So next is creations will be renewed, not replaced. So hindi tayo patungo sa ibang mundo kundi sa bagong langit at bagong lupa. Pareho pa ring mundo pero transformed, restored to its original beauty ayon sa plano ng Diyos. So next is creation is now in the process of renewal. So hindi pa tapos ang Diyos sa kanyang creation. Mula pa lang ngayon, gumagawa na siya ng pagbabago sa puso ng tao, sa church, at pati sa kalikasan. Tayo ay bahagi ng prosesong ito ng pagbabago spiritual at physical. So, sa applications naman, believe that God is our restorer, not destroyer. Huwag matakot sa future. Ang layunin ng Diyos ay mapanumbalik, hindi magwasak. Siya ang Diyos ng pag-asa at pagbabagong buhay. So next is take care of God's creations. It's not in a vain. So ang effort mo sa pagtatanim, pag-recycle at pag-aalaga sa kalikasan ay mahalaga. May sa mata ng Diyos. Bahagi ito ng kanyang layunin sa pagbabagong nilikha. And last is seek to understand prophecies biblically. So, unawain ang mga propesya ayon sa Biblia. So, huwag basta maniwala sa mga sensational ng prediction. Basahin at pag-aralan ang mga propesya. So, ayun lang po. Maraming salamat.